araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po sa pagitan ni Oscar Duarte kontra Kenneth Sims Jr. Fight schedule, Agosto 2025, nagaganapin sa Chicago, United States of America. Sa labanan na ito, tayo pa yung maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis ng kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong dalawang maglalaban. At inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganun mga idol, karagdagang kaalaman at marami po kayo makukuha mga basihan na posibleng magbigay influensya sa inyo, lalo na pagdating po sa desisyon sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang sagupaan. Bagamat ang Dong Sports Speech ay naghahayag ng prediksyon, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ang Dong Sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, alamin natin ang mga background dito sa magkabilang panig, mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa mga labanan, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan, dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa comparison natin mamaya. Unahin natin sa panig dito si Kenneth Sims Jr. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si Kenneth Sims Jr. 22 wins with 8 wins coming by way of knockout. May 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, sa puntusan lang ito natatalo. May edad na 31 anyos at ang height 5 foot and 10 inches. Reach 69 inches. Orthodox ang stance sa count ratio 36.36%. Last fight, February 15, 2025, nakasagupa si Kindo Castañeda. Panalo ba yun na namos decision si Kenneth Sims Jr. Karanasan o eksperyensya nitong si Sims Jr. Mga idol, nasagupa niya si Rolando Chinea. Talo siya dyan by majority decision. Nakasagupa din niya si Samuel T. Talo siya by unanimous decision. Yan ang mga tumalo sa kanya. At noong 2024, nakasagupa niya si Jonathan Romero na may 35-4 at dating world champion sa IBF sa Bantamweight Division. At syempre itong si Kindo Castañeda na kung saan po hindi po yan basta-basta. Na para sa akin nakapagbibigay ng magandang karanasan kay Kenneth Sims Jr. lalo na magagamit sa laban kontra Oscar Duarte. Skills nitong si Kenneth Sims Jr. mga idols, all-around boxer. Pagka sinasabing all-around, halos lahat ng galawan mayroon. Pressure, defensive, roller, counter-puncher style, mayroon siya. At may ibubuga pagdating po sa teknikalan na suntukan na kung saan itong si Sims Jr. bukod sa magaling sa puntusan, bukod sa may husay sa opensa at dipinsa, sabi ko nga, may husay sa teknikala na labanan. Kalkulado ang kanyang mga galawan po mga idol. Pagdating po sa durability, may tibay. Hindi ko po nakita ang kanyang kahinaan. Yan po ang aking napapansin dito kay Sims Jr. Kaso lang, dito masusubok ang kanyang tibay kasi nga po, ang kalaban niya ay si Oscar Duarte na kung saan siya po ang sunod na ating tatalakayin at nang sa ganon inyo rin pong maintindihan kung bakit dito masusubok ang tibay nitong si Kenneth Sims Jr. Oscar Duarte, bilang isang professional boxer, may impresibo itong kartada, 29 wins with 23 wins coming by way of knockout. May 2 talo at 1 tabla. Sa kanya 2 talo, isang beses nakatikim po ito ng knockout. May 29 anyos at ang height 5 foot and 9 inches, reach 71 inches, orthodox din ang stance, knockout ratio 79.31%. So napakataas pala ng knockout ratio nitong si Oscar Duarte. Last fight, February 15, 2025, nakasagupa si Miguel Madueno. Panalo by 7 round knockout itong si Oscar Duarte. Eksperyensya nitong si Oscar Duarte, 2023 nakasagupa niya si Ryan Garcia. Diyan siya nakatikim ng knockout sa ikawalong round sa kailang sagupaan ni Ryan Garcia. 2019 nakasagupa din niya si Adrian Estrella. Talo siya by split decision. So yan po ang mga tumalo sa kanya. Nakasagupa din itong si Oscar Duarte, si Joseph Pedrosa Diaz. Itong si Joseph Pedrosa Diaz mga idol, dating IBF World Super Featherweight Champion yan. Oo. Nakasagupa ni Oscar Duarte. So sa skills nitong si Oscar Duarte, kung ikaw ay isang boxing fans na hindi mo gaano nasubaybayan si Oscar Duarte, sasabihin mong pressure fighter style, brawler style ito dahil akma sa kanyang pagka-agresibo. Ngunit kung subaybay mo talaga ang lahat ng kanyang galawan, boxer puncher. Malimit sa pressure fighter style, brawler style si Duarte, pero may defensive style, counter punching style ang boxingerong ito. Oo.
taglay ang power, sipag sa pagbato ng mga suntok, timing at accuracy sa depensa, below average. Oo. Ibig sabihin, hindi mahigpit sa depensa si Duarte. Oo. Tapos sa durability, marunong ma-knockout, marunong din matalo sa pamamagitan po ng puntusan. So determinasyon ang mayroon nitong si Oscar Duarte. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa ranking po ng BoxRec, si Oscar Duarte rank 16 sa super lightweight division out of 2,743 ka mga boksingerong lumalaban sa naturang division. Samantala si Kenneth Sims Jr., mga idol, BoxRec pa rin, rank 43 out of 2,623 sa welterweight division. So ngayon mga idol, malaki ang sansa na itong si Kenneth Sims Jr. ay bababa sa super lightweight. Bakit? Dahil sa ranking po ng boxing scene. Dito po sa rank 1 to 15 sa 4 major title organization, itong si Oscar Duarte, lalo na sa WBA, rank 5. Samantala si Kenneth Sims Jr. ay rank 4 sa WBA sa super lightweight division. So, ibig sabihin mga idol, sa ranking ng BoxRec lamang si Oscar Duarte, bumawi naman si Kenneth Sims Jr. dito po sa WBA rank 1 to 15, which is rank 4 po siya mga idol. So 50-50 na tayo sa katayuan ng dalawang maglalaban. Ngayon dadako naman tayo sa pagdadausan, which is sa bansang Amerika. So pareho naman silang Amerikano ang nasyonalidad mga idol. So 50-50 pa rin dyan. Nakadepende na lang po yan kung kaninong promosyon sila. O kung malakas ang promosyon ng Duarte or kang Kenneth Sims, nakadepende na po yan kung kanilang promosyon, kasi pwedeng magbigay influensya po yan pagdating sa mga hurado. Oo. Lalo na, di nawala ang politika dito sa boxing. So dadako naman tayo sa physical na appearance ng dalawang maglalaban. Unahin natin sa edad. 29 anyo si Duarte, 31 anyo si Sims Jr. So pareho na sa prime po. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage sa height, mas matangkad ng 1 inch si Kenneth Sims Jr. Bawi si Duarte sa reach. Bakit? 69 inches ang reach nitong si Sims Jr. 71 inches ang reach naman nitong si Duarte. 10, 11. So 2 inches ang diferensya. Gamit na gamit po yan, lalo na kung sungkit-sungkit lang na suntukan. Oo. So, ngayon dadako naman tayo sa power. Sabi ko nga kanina, 79.31% naka-out ratio ni Duarte, 36.36% naka-out ratio ni Sims Jr. So, lamang sa power si Oscar Duarte. Sa activity, parang aktibo. Sa eksperyensya, 50-50 na rin. Sa skills, alamang po si Kenneth Sims Jr. All-around boxer kontra boxer puncher. Oo. Siguro nasa 55-45 sa skills. Kasi ang kahinaan sa all-around boxer, yung aggressive boxer din or aggressive fighter. O yun ang kahinaan, malimit na natin nakikita yan. Pero nakadepende pa yan dahil flat-footed si Oscar Duarte. Kung kaya ba niyang habulin tong si Kenneth Sims Jr., lalo na kung ang gagamitin ni Sims Jr. mga idol dahil all-around boxer to, di malayong may taglay na rin ito na Sweet Science of Boxing. Malimit sa Black American po yan. So, ang sinulyamado kayo ng sports. Sa tingin ko mga idol, 50-50. Bakit? Na kay Duarte ang power, pero na kay Sims Jr. naman ang skills. Sa panig ni Duarte, yung lakas niya, posibleng maging dominante sa buong laban. Pero may twist yan dahil lamang sa skills itong si Sims Jr. Kung makatama ba si Duarte naman kay Sims Jr. na kung saan doon siya madadali sa puntusan itong si Duarte. So 50-50 ito mga idol. Kung di magawang ma-knockout ni Duarte itong si Sims Jr., lalo na wala naman ako nakitang kahinaan yan, delikado si Duarte sa puntusan. Oo. Delikado sa puntusan si Duarte. At syempre, si Duarte naman po ay may kahinaan din, lalo na pag tinaman sa pangayan o kung masunod-sunuran yan, hindi wala kayang indahin, kahit na hindi knockout artist itong si Sims Jr., kaya masasabi kong 50-50 lamang ito. Ito yung sitwasyon na napakahirap bumili pagka 50-50 sa ating ginagawang comparison. Na kay Duarte ang power, pero nandiyon naman kay Sims ang skills.
Kaya napakahirap mga idol. O obra kaya lakas ni Duarte? O yung skills nitong si Sims Jr. na posibleng ma-outbox naman si Duarte sa laban na yan. Kaya matindi to mga idol. 50-50 lang ito para sa akin. Hindi ko alam sa mga betting ad kung sino ang yamado. Pero basta sa comparison ng Dong Sports PH, 50-50 lang ito. Na kay Duarte ang power, na kay Sims ang skills. Oo. Ganito kasi yan. Posibleng matulad sa estilo or sa labanan sa pagitan ni Puelo at ni Matias. Kasi may pagkagresibo itong si Duarte. Malakas. Tapos katulad ni Matias at Puelo, halos ganon. Na pwedeng magbago ang galaw ni Sims once na matamaan. Maging ano na lang siya, maging survival mode. Or pwede rin na ma-outbox si Duarte dahil hindi makatama. Dahil sa husay nga nitong si Kenneth Sims Jr. pagkalkula. Base sa estilo ng kanyang katunggali. Kaya 50-50 to talaga mga idol para sa akin. 50-50 lang to. Delikado si Oscar Duarte na matalo sa puntusan at delikado din si Sims Jr. na matamaan kasi one punch lang. Posible may kalalagyan na si Sims Jr. sa mga kamay ni Duarte. Ganon po yan mga idol. Magandang laban to. Magandang laban to. Yan lang ang masasabi ko. Isang magandang laban po talaga yan. Kaya kaabang-abang po yan mga idols. So, 50-50 sa comparison. Prediction na tayo. Prediction ko po dyan, Oscar Duarte by technical knockout. So, hindi naman pwedeng magpili ang Dong Sports PH ng dalawa, which is isa lang talaga. Ngayon, kung di magawa ni Duarte ang pag-knockout kay Sims Jr., bagamat tagilid si Duarte dyan sa puntusan pag nagkataon, dahil nga all-around boxer si Sims Jr., gamit ang kanyang lakas, aggressiveness, pwede siyang maging dominante sa laban na kung saan mananalo pa rin sa pamamagitan po ng unanimous decision or split decision. Pero delikado na yan sa panig ni Duarte. Dahil sabi ko nga, magaling na all-around boxer itong si Sims Jr. Oo. So ngayon, pabor ako kay Duarte na mananalo by knockout dahil kinakailangan niyang i-knockout yan dahil kung hindi, delikado siya sa puntusan. Pero ganun pa man, pabor pa rin ako kay Duarte, knockoutan ang puntusan. Oo, pero hindi na katakataka matalo sa puntusan yan si Duarte. Kasi nga, sinabi ko na sa inyo na may kalamangan sa skills itong si Sims Jr. So ngayon, sa panig naman ni Sims Jr., kasi pabor ako kay Duarte. Sa panig ni Sims Jr. mga idols, masasabi kong pag umabot ng 10 rounds or 12 rounds ang labanan, posible niyang talunin sa pamamagitan ng unanimous decision, split decision, or decision itong si Duarte. At delikado din si Duarte sa later rounds, baka ma-outbox at mabugbog at bibigay. So, delikado din ma-knockout si Duarte doon po sa later rounds sa kanilang sagupaan. Sa madaling salita, sa labanan na ito, hindi katakataka na mananalo itong si Kenneth Sims Jr. Bagamat pinili ko si Duarte, pero isa itong malaking pagsubok din sa panig ni Duarte kung paano nyo na may resolba ang skills na taglay-taglay nitong si Sims Jr. na kung saan delikadong matalo sa puntusan at kahit sa knockoutan din itong si Duarte kung magtagal ang laban na yan. Oo. Magandang laban po yan mga idols. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. God bless po sa ating lahat.